Gumawa ang BYD ng isang potential na groundbreaking na anunsyo na nagsasabing maaari nitong singilin ang isang dekuryenteng sasakyan ng halos kasing bilis ng kinakailangan upang punan ang isang gas car. Ang hinaharap ay tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan at sa ngayon ay nangunguna sa pack si Tesla. Pero teka, may isang malaking player mula sa China na tahimik na gumagawa ng mga galaw sa likod ng mga eksena at medyo pinagpapawisan si Elon Musk. Ang sumisikat na bituin na ito ay naglalabas ng napakakahanga-hangang EVs na hindi lang gumaganap na parang mga champ. Napakababa ng presyo nila kaya kinakabahan ng ibang mga kumpanya ng kotse. Ang ilang mga automaker ay nagkakamot ng kanilang mga ulo. Muling iniisip ang kanilang buong plano sa laro, habang ang iba ay kumakain lamang ng alikabok. Ito na ba ang simula ng isang napakalaking shake-up sa mundo ng EV? Manatili dahil kung ano ang susunod na maaaring i-flip ang script sa kung paano tayo nakakalibot. Zrainia. At bago tayo sumisid ng mas malalim, pindutin ang button na mag-subscribe upang ikaw ang unang makatanggap ng lahat ng pinakaastig na tech update. Bago natin tingnan kung ano ang ginagawa ng BYD ngayon, balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Nagsimula ang BYD bilang isang maliit na manlalaro ngunit naging isang malaking bagay kahit na hinahamon ang mga tulad ng Tesla. Noong 1995, isang lalaking nagngangalang Wang Chuanfu, isang chemist na may malalaking ambisyon, ay nagbabantay sa mundo. Ang mga mobile phone ay pumapasok pa lamang sa eksena. Alam mo ang mga clunky na Nokia? At lahat sila ay nangangailangan ng mga baterya. Nakita ni Wang ang kanyang pagbaril. Sa isang maliit na koponan na $20,000 at $300,000 lamang sa kanyang bulsa, sinimulan niya ang BYD sa Shenzhen, China. Ang kumpanya ay nag-zoom sa unahan sa negosyo ng baterya. At noong 2003, handa na silang mag-branch out sa mga kotse. Kinuha nila ang Chinchuan Automobile Company. At ang matalinong hakbang na iyon ay nagbigay daan para sa BYD na sumabak sa mga dekuryenteng sasakyan, mga EV. Ang kanilang mga kakayahan sa baterya ay nagbigay sa kanila ng isang tunay na paa sa laro. Narito ang cool na bahagi. Hindi tulad ng mga karaniwang kumpanya ng kotse. Ginagawa ng BYD ang lahat ng ito sa kanilang sarili. Mula sa paghagupit ng mga baterya hanggang sa paggawa ng mga sasakyan, nasaklaw na nila ito. Ang all-in-one na setup na ito ay nakakatipid sa kanila ng pera at ginagawang mas maayos ang mga bagay-bagay. May nangyari noong 2008 na napatunayang isang pagbabago sa laro para sa BYD. Noong 2008, ang maalamat na mamumuhunan na si Warren Buffett ay gumastos ng $230 million upang makakuha ng 9% na stake sa BYD sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, Berkshire Hathaway. Hindi lang ito cash boost. Ito ay isang malaking thumbs up mula sa isa sa pinakamatalinong pera sa mundo na inilalagay ang BYD sa pandaigdigang mapa. Sa windfall na ito, nag-pivot ang BYD sa pagbuo ng mga electric at hybrid na kotse para makipagkumpetensya sa mga malalaking automaker. Wala silang pinalampas. Di nagtagal. Inilunsad nila ang BYD F3DM, ang unang mass-produced plug-in hybrid sa mundo. Makipag-usap tungkol sa pagtulak sa mga limitation. Hindi lang sinubukan ng BYD na makipagsabayan sa competition. Nalampasan sila nito. Nagiging mas malaki at mas mabilis sa mga tuntunin ng teknolohiya. Ngayon, ito ay nasa unahan ng mundo ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya, mga ANF, na may isang lineup na mayroong lahat. Mga magagarang electric sedan, malalakas na SUV, at baging mga bus para sa mga ordinaryong tao at negosyo. Habang ang mga kumpanya ng lumang paaralan na kotse ay nag-aayos pa rin ng kanilang mga lineup na nakakakuha ng gasolina, sinabi ng BYD, tingnan natin, at sinugod ang lahat ng bagay sa buong bilis. Dahil sa matapang na hakbang na ito, naging hari sila ng mga EV, lalo na sa China, ang pinakamalaking EV market sa mundo. Sa ngayon, ang BYD ang pinakamalaking pangalan sa mga tagagawa ng electric vehicles sa mundo. Ang mga ito ay nasa mga bus na pinapagana ng baterya at matalinong mga ideya sa pag-iimbak ng enerhiya. Dagdag pa, mabilis silang umuusbong sa mga lugar tulad ng North America, Europe, at Southeast Asia. Ano ang sikreto ng BYD? Napakahusay na teknolohiya ng baterya at napakakinis na pagmamanupaktura na
Nalampasan ang mga tradisyonal na gumagawa ng kotse at maging ang mga hotshot tulad ng Tesla sa pagtingin sa hinaharap. Nakatakdang baguhin ng BYD ang paraan ng ating paglilibot habang naghahanap ang mundo ng mas malinis, mas berdeng enerhiya. Mukhang electric ang hinaharap at nanangunguna at bin. Malaking bagay ang Super DM, Dual Mode, plug-in na hybrid tech ng BYD. Ito ay nanginginig sa mga bagay-bagay na may kamanghamanghang kahusayan at kapangyarihan na nagtatakda ng mataas na bar para sa lahat. Sa gitna nito ay ang Zhaoyun 1, 5-litro na makina. Isang maliit na hayop na tumatakbo sa isang hindi kapanipaniwalang 43s, 0.4% na thermal efficiency. Iyan ay isang magarbong paraan ng pagsasabi na nakakakuha ito ng mas maraming enerhiya mula sa bawat patak ng gasolina kaysa sa karamihan ng mga hybrid na makina doon, na iniiwan ang mga ito sa alikabok. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Mas mahusay na gas mileage at mas kaunting mga emisyon. Perpekto para sa sinumang gustong magmaneho ng berde ng hindi pinagpapawisan. Pinagsasama ng Super DM system ang electric at gas power na parang Pro Yaris, na nagbibigay sa iyo ng mabilis na acceleration at silky smooth ride, habang pinapanatili ang mga bagay na mahusay. Naaabot ng system na ito ang pinakamataas na pagganap hanggang sa 80% ng oras. Parang ang makina ay palaging nasa masayang lugar nito. Nagbobomba ng kapangyarihan ng hindi kumukuha ng gasolina. Dagdag pa, ito ay sapat na matalino upang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga electric at hybrid na mode depende sa kalsada. Kaya palagi kang nakakakuha ng pinakamahusay sa parehong mundo. Hindi tulad ng mga mas lumang hybrid na nakasandal ng husto sa gas. Inuuna ng setup ng BYD ang kuryente na nagbabawas sa paggamit ng gasolina at mga emission. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay humahantong sa singil patungo sa mas malinis na pagmamaneho. Kunin ang Song Plus DMI. Halimbawa, ito ay humihigop lamang ng 6 na litro ng gasolina kada 100 kilometro. Para sa isang hybrid na SUV, iyon ay medyo kahanga-hanga. Ang mga hybrid ng BYD ay nakikitungo na ngayon sa mga champ tulad ng Toyota. Ngunit meron silang isang bentahe sa kanilang nangungunang teknolohiya ng baterya. At nagbibigay din sa iyong mag-cruise ng mas matagal sa purong electric power. Binawasan nila ang pagkonsumo ng gasolina nang hindi namamalagi sa kuryente o ang nakakatuwang pakiramdam. Isang bagay na hindi palaging masasabi ng mga regular na hybrid. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng higit na oomph at mas mahusay na mileage kaysa sa nauna. Mararamdaman mo ito sa instant na sipa mula sa hybrid drive, na tinatalo ang mga gas-only na kotse sa acceleration game. Nakikipagtulungan ito sa makinis na blade na baterya ng BYD at matalinong mga control sa enerhiya upang perpektong balansehin ang makina at dekuryenteng motor. Ang mga plug-in hybrid ng BYD ay isang matamis na lugar sa pagitan ng mga full EV at old-school na mga kotse. Practical, planeta-friendly, at sarap magmaneho. Pag-usapan natin ang blade battery ng BYD. Ito ay isang kabuuang game-changer na gumagawa ng mga dekuryenteng sasakyan, mga EV, na mas ligtas at mas matalino. Hindi tulad ng karaniwang mga lithium-ion na baterya, na nakapack na masikip at maaring mag-overheat or kahit na masunog. Ang blade battery ay may cool na trick sa manggas nito. Dinisenyo ito gamit ang mahahabang payat na mga cell na nagpapalabas ng init ng mas mahusay, tulad ng pagbibigay sa baterya ng silid upang huminga. Ang matalinong pag-setup na ito ay ginagawang napakahirap laban sa mga short circuit, na binabawasan ang posibilidad ng sunog o pagsabog, isang bagay na pinaghabulan ng mga gumagawa ng EV magpakailanman. Katunayan, nagtagumpay ito sa isang mabigat na pagsubok kung saan tinusok nila ito ng pako at hindi man lang umusok o kumikinang. Iyan ay mas ligtas kaysa sa mga regular na lithium-ion or nickel-cobalt-manganese NCM na baterya doon. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ang blade na baterya ay nagdudulot din ng higit na kahusayan at pananatiling lakas. Gumagamit ito ng lithium iron phosphate, LFP chemistry, na rock-solid stable at tumatagal ng mas matagal. Bagamat maaring maubos ang ibang mga baterya pagkatapos ng maraming pag-charge, ang isang ito ay patuloy na lumalakas. That's na nagbibigay sa iyo ng mas maraming pera sa paglipas ng panahon.
Ito ay tulad ng superhero ng mga baterya ng EV. Ligtas, mahusay, at binuo upang tumagal. Ito ay hindi lamang ligtas. Ito rin ay sobrang matalino. Ang paraan ng pagkakagawa nito ay nagbibigay daan dito na makapag-pack ng mas maraming kuryente sa mas kaunting espasyo. Kaya ang mga di-kuryenteng sasakyan ng BYD ay maaring pumunta ng mas malayo ng hindi nangangailangan ng malalaking baterya. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga kotse ay maaaring tumugma o kahit na matalo ang mga magagarang tatak ng EV pagdating sa kung gaano kalayo ang maaari nilang magmaneho at kung gaano sila maaasahan. Narito kung saan talagang kumikinang ang BYD kumpara sa mga kakompetensya tulad ng Tesla. Bagamat ang Tesla ay tungkol sa mga bateryang nakabatay sa nickel para sa kanilang mataas na kapangyarihan, ang mga iyon ay may sakit sa ulo tulad ng mga panganib sa kaligtasan at mahal. Mahirap makuha na cobalt. Ibang kalsada ang tinahak ng BYD gamit ang kanilang lithium iron phosphate LFP tech. Ito ay mas mura, mas ligtas, at hindi umaasa sa mga bihirang materyales na ginagawang mas madali ang paggawa ng mga kahanga-hangang EV na hindi nagkakahalaga ng malaking halaga at mas tumatagal. Dahil sa hakbang na ito, naging powerhouse ang BYD sa tahanan sa China at sa buong mundo. Ang kanilang pinakabagong trick, ang 945-volt system ng BYD Han-L. Isang magarbong setup na ginagawang mabilis at napakahusay ang pag-charge. Larawan ito. Ang Han-L ay maaaring tumaas mula 16% hanggang 80% sa loob lamang ng 10 minuto kapag tama ang mga kondisyon. Dagdag pa, ang dual dispenser nito na fast charging system ay kayang humawak ng mga nakakatuwang malamig na temp na kasing baba ng -30 degrees Celsius at nagcha-charge pa rin sa loob ng wala pang 24 minuto. Iyan ay mga bagay sa susunod na antas. Si mabilis na pag-charge, pinakamataas na kaligtasan, at ay mga baterya na patuloy na lumalakas. Inilalagay sila ng blade battery ng BYD sa harap ng pack sa mundo ng EV. Mabilis na lumago ang lineup ng mga sasakyan ng BYD. Samo na nag-aalok ng isang bagay para sa lahat habang pinapanatili ang kanilang electric vibe sa harap at gitna. Kunin ang Song Plus, isang snazzy compact crossover SUV. Ito ay may dalawang lasa, isang plug-in hybrid, DMI, para sa mga gustong magkahalo ng gas at electric, at isang ganap na electric na version ng EV para sa all-in-green crowd. Ang kakayahang umangkop na ito ay naging isang napakalaking hit, hindi lamang sa China, ngunit sa buong mundo na nagpapatunay na ang BYD ay makakagawa ng abot-kaya, high-tech na mga SUV na nagbibigay sa mga lumang paaralan na tatak ng kotse para sa kanilang pera. Dahil sa cool nitong hitsura, smart tech sa loob, at isang hanay na nagpapanatili sa iyo ng rolling. Hindi nakakagulat na ang mga taong lumipat sa eco-friendly na mga rides ay gustong-gusto ito. Pagkatapos ay nariyan ang BYD Han-L na inilunsad noong 2025. Via Enana na tumaas bilang star player ng BYD sa magarbong electric sedan na laro. Handa na itong kumuha ng malalaking pangalan tulad ng Tesla Model S at Mercedes-Benz EQs. Ang Han-L ay hindi lamang tungkol sa pagganap. Mayroon din itong estilo. Mula sa serya ng dynasty ng BYD na tumango sa kulturang Tsino. Isipin ang Phoenix Wing taillights na kumikinang na parang mahika at mga detalye sa loob na parang pininturahan ng brush. Isa itong head-turner na pinaghalo ang karangyaan sa electric know-how ng BYD. Sa ilalim ng nakamamanghang hitsura nito, ang BYD Han-L ay isang powerhouse. Ito ay puno ng pinakabagong blade na baterya at isang dual motor setup na nagpapalabas ng hindi kapani-paniwalang 1,101 lakas kabayo. Sapat na upang karibal ang ilan sa pinakamabilis na mga kotse sa planeta. Dagdag pa rito, sa napakatalino nitong 945V electrical system at mabilis na pag-charge, ang Han-L ay nagpapakita ng mga top-tier na kasanayan sa EV ng BYD. Pagkatapos ay nariyan ang Tang-L, isang magarbong SUV na bubuo sa tagumpay ng Union Tang ng BYD. Ipinagmamalaki ng kagandahang ito ang isang maluwang na interior na pinalamutian ng mga malalambot na materyales at puno ng pinakabagong driver assist tech na ginagawa itong isang seryosong manlalaro sa mga high-end na SUV. Tulad ng Han-L,
Maaari mo itong makuha bilang isang ganap na electric ride o isang plug-in hybrid na may mga pagpipilian upang itweak ang mga motor upang umangkop sa iyong estilo. Ang version ng DMP ng Tang LZL, halimbawa, ay nagpapaganda ng dual motor system na naghahatid ng kahanga-hangang kapangyarihan habang humihigop pa rin ng enerhiya ng matalino. Isang perpektong halimbawa ng hybrid magic ng BYD. Ang nakakainis ay kung paano inilalabas ng BYD ang lahat ng kapangyarihan at pagganap na ito nang hindi sinisira ang bangko. Ang Han L, na may 1,101 lakas kabayo na suntok, ay hindi lamang nakabitin sa mga nangungunang EV. Maaari pa itong makipagsabayan sa ilang mga hypercar. Samantala, ang Song Plus at Tang L ay ninanakaw ang palabas para sa parehong pang-araw-araw na mga driver at mga naghahanap ng luxury na nag-aalok ng makabagong teknolohiya sa mga presyo na nagmumukhang overpriced ang mga old-school na tatak ng kotse. Ang BYD shaking things up big time, leading the charge into electric driving with a lineup that covers hybrids, full EVs, and even luxury ride. Mayroon silang isang bagay para sa lahat, at ginagawa nila ito ng mas mahusay at mas mura kaysa sa competition. Pagdating sa mga dekuryenteng sasakyan, ang mga EV. BYD at Tesla ay dalawang mabibigat na hitters, ngunit nilalaro nila ang laro sa ganap na magkakaibang paraan. Ang lihim na sandata ng BYD, abot kayang presyo. Mayroon silang malawak na combination ng mga electric at hybrid na rides na hindi mawawalan ng laman ang iyong wallet. Hindi tulad ng Tesla, na kadalasang naka-zoom in sa magarbong high-end na EV crowd. Ang matalinong hakbang ng BYD ay humahabol sa mga pang-araw-araw na mamimili at mahilig sa marangyang na humahanga sa isang malaking hanay ng mga tagahanga. Sa China, ang mga ganap na dekuryenteng sasakyan ng BYD, tulad ng Dolphin at Seal, ay mas mura kaysa sa Tesla's Model 3 at Model Y. Ang mas mababang presyong iyon ay nangangahulugan na mas maraming tao ang maaaring sumakay. At ang BYD ay dinurog ito na nangunguna sa Tesla sa pandaigdigang benta ng EV ang higit sa 1 beses. Ito ay patunay na maaari silang maging malaki at manalo. Pagkatapos ay mayroong laro ng baterya, kung saan ang dalawang ito ay talagang naghiwalay ng landas. Nakikipagtulungan si Tesla sa mga gumagawa ng baterya sa labas tulad ng Panasonic, Seattle, at LG Energy Solution, BYD. Gayunpaman, ginagawa nila ito sa kanilang sarili gamit ang kanilang kahanga-hangang teknolohiya ng baterya ng Blade. Sa pamamagitan ng pagpapanatili sa lahat ng bagay sa loob ng bahay, binabawasan ng BYD ang mga gastos at iniiwas ang mga pananakit ng ulo na nagpapabagal sa iba para silang nakabuo ng sarili nilang superpower. Nakuha ng BYD ang isang panlilinlang gamit ang kanilang mga lithium iron phosphate LFP na baterya. Ang mga bad boy na ito ay mas mura, mas ligtas, at mas tumatagal kaysa sa mga nickel-based na ginagamit ni Tesla. Oo naman, nagsimulang makipagdabbling si Tesla sa LFP sa ilang mga kotse. Ngunit ang BYD ay ang kampiyon sa paggawa at pagbomba ng mga ito tulad ng mga pro. Ang Tesla ay dating hari ng hanay, mabilis na pagsingil, at kahusayan, ngunit mabilis na nakakakuha ang BYD. Ang supercharger network at zippy powertrain ng Tesla ay ginagawa pa rin itong isang long-distance rockstar. Ngunit ang BYD's fighting back na may slick upgrades tulad ng 945V electrical setup sa mga nangungunang modelo tulad ng Han L at Tang L na mabilis na naniningil. Ang kanilang mga pinakabagong EV ay nagiging napakalapit sa hanay ng Tesla kung kaya't ang isa sa malaking karapatan sa pagmamayabang ng Tesla ay nagsisimula ng lumiit. Narit ang isa pang panalo para sa BYD. Mayroon silang mga plug-in hybrid, Piaggevas, sa kanilang lineup. Perpekto para sa mga taong hindi pa handang mag-full electric. Hindi man lang naglalaro si Tesla sa sandbox na iyon. Kaya may mas malawak na lambat ang BYD para mahuli ang lahat ng uri ng mga driver. Nasaan man sila o kung ano ang kailangan nila, ang BYD ay magiging pandaigdigan sa kanilang wallet-friendly na mga presyo. At ito ay naglalagay ng init sa pagiging top dog ng Tesla. Pinamunuan ni Tesla ang Hilagang Amerika at Europa ng ilang sandali. Ngunit ang BYD ay pumasok gamit ang mga abot-kayang EV na nagiging ulo at nagnanakaw ng ilan sa mga spotlight. Sa China,
Ang lakas ng BYD ay nagbibigay sa Tesla ng mahigpit na competition. Sa pagpasok ng BYD sa Timog Silangang Asia, Latin America, at maging sa Europa, ang dating ligtas na pagkakahawak ni Tesla sa merkado ay mabilis na nawasak. Higit pa rito, ang pag-iba-iba ng BYD sa mga commercial na di-kuryenteng sasakyan, tulad ng mga bus at track, ay nagpapalaki rin ng kita. Isang pagtugis na hindi pa napupuntahan ni Tesla mula sa kamakailang mga pag-unlad. Tila hindi ito magiging BYD kumpara sa Tesla. Sa halip, isang tuloy-tuloy na paghiging na competition ang naghihintay. Matutukoy ng posibleng resulta kung aling kumpanya ang lalabas bilang pinuno ng merkado sa susunod na ilang taon. Habang nakikipaglaban sina Tesla at BYD para sa supremacy ng EV, ang isa sa kanila ay tahimik na gumagawa ng mga hakbang na maaaring yumanig sa pandaigdigang merkado sa mga paraang walang nakitang darating. Pag-usapan natin kung paano pinangangangasiwaan ng BYD ang mundo at ang paggawa ni mga alon sa US. Gagawin nila ang lahat, nagbuhos ng pera sa mga pabrika, pananaliksik, at pagbebenta sa buong mundo. Isa sa kanilang pinakamalaking splashes, isang $250 million na taya sa North America, kung saan nagtayo sila ng isang makintab na electric bus at truck factory sa Lancaster, California. Ang lugar na ito ay nagpapalabas ng mga bus at truck na pinapagana ng baterya para sa mga lungsod, kumpanya ng paghahatid, at mga sistema ng pagbibiyahe sa buong US at Canada. Sa mahigit 700 na nabili na, ang BYD ay isang pangunahing puwersa na tumutulong sa North America na lumipat sa mas malinis na mga sakay. Ngunit hindi sila humihinto sa mga bus at truck. Ang BYD ay gumagapang din sa eksena ng pampasaherong sasakyan ng US. Kahit na may nakakalito ng mga taripa at mga patakaran sa kalakalan na nagpapabagal sa kanila. Hindi tulad ng Tesla at iba pang mga homegrown EV makers, BYD is playing it cool. Simula sa kanilang rock-solid commercial vehicles para manalo ang mga tao. Ngayon, sa kanilang kahanga-hangang baterya tech at budget-friendly na mga presyo, ang BYD ay naghahanda upang dalhin ang kanilang mga dekuryenteng sasakyan sa mga Amerikanong driver. Kung huhugutin nila ito, mag-ingat. Maaari nilang guluhin ang merkado ng US, EV ng malaki. Itulak ang mga karibal na bawasan ang mga presyo at pabilisin ang kanilang laro. Ang pag-abot ng BYD sa ilang mga hadlang sa mga panuntunan sa kalakalan ng Amerika at Europa na naglalayong sa mga gumagawa ng Chinese EV. Sa Europa, pinatawan nila ng 17% na buwis ang mga dekuryenteng sasakyan ng BYD upang pabagalin ang pagbaha. Ang abot kayang Chinese na sakay na sinasabi ng mga lokal na kumpanya na may hindi patas na gilid. Sa US, ang mahihirap na panuntunan ng pamahalaan ay medyo nalock ang BYD sa pagbebenta ng direkta sa mga mamimiling Amerikano. Ngunit hindi sumusuko ang BYD. Nagluluto sila ng mga matalinong paraan tungkol dito. Ang salita sa kalye ay maari silang magsimulang gumawa ng mga kotse sa mga lugar tulad ng Europe or Mexico. Sa ganoong paraan, maaari nilang isneak ang kanilang mga EV sa US nang hindi tinatamaan ng mga mabigat na bayarin sa pag-import na iyon. Habang lumalawak ang mga pakpak ng BYD, ang kanilang game plan ay isang panalong halos pamatay na mga presyo, nangungunang teknolohiya at local na pag-setup ng shop. Gumagawa ito ng mga kamanghamanghang bagay sa China, Latin America, at mga bahagi ng Europe na nagpapakitang kaya nilang gumulong sa mga suntok at umaangkop sa gusto ng mga customer. Sa mas maraming tao na sumisigaw para sa mga dekuryenteng sasakyan, ang kakayahan ng BYD para sa pagpapataas ng production, pag-crack ng mga bagong merkado, at pag-iwas sa mga hadlang sa kalakalan ay nagpapahintulot sa kanila na labanan ang mga higanteng kanluranin sa kanilang sariling mga bakuran. Kung patuloy silang yumuyuko ng hindi nababali sa ilalim ng lahat ng global pressure na ito, maaaring mag-zoom ang BYD sa tuktok ng mundo ng EV. Ang China na ang big boss sa electric vehicle, EV world. At nangunguna sa singgil ang BYD. Ang kanilang CEO, si Wang Chuanfu, ay hindi rin nahiya tungkol dito. Sinabi niya na ang EV game ng China ay nauna ng 3 hanggang 5 taon kaysa sa iba. Salamat sa kanilang head start sa battery tech.
homegrown supply chain, at suporta ng gobyerno na ang mga turbocharging company tulad ng BYD ay namumuno sa mundo. Napakalayo ng China kaya noong 2023. Nilagpasan nila ang Japan para maging nangungunang exporter ng kotse sa mundo. Iyon ay dahil ang mga tao sa lahat ng dako, Europe, Southeast Asia, South America, ay hindi nakakakuha ng sapat na Chinese EV. Habang ang mga gumagawa ng lumang paaralan ng kotse ay nag-iisip pa rin kung paano alisin ang mga makina ng gas. Ang BYD at iba pang mga Chinese na tatak ay tungkol sa mga EV mula sa pagtalon. Pas na nagbibigay sa kanila ng isang malaking bentahe sa lakas ng baterya, driving range, at pagpapanatiling mababa ang mga presyo. Ang gobyerno ng China ay nakikibahagi rin na nagsusumikap ng husto sa mga subsidyo, mga pagbabawas sa buwis, mga quota sa pagbebenta ng EV, at tonelada ng mga istasyon ng pagsingil upang gawing walang utak ang pagkukuryente. Samantala, ang mga lugar tulad ng US at Europe ay hinihila ang kanilang mga paa sa mga batik-batik na panuntunan at hindi sapat na mga charger na nagpapabagal sa mga bagay-bagay. Dahil sa kanilang napakalaking sukat, ang mga kumpanyang Tsino tulad ng BYD ay maaaring bumuo ng mga nangungunang para sa mas mababa kaysa sa mga tatak ng kanluran, na ginagawa silang isang nakawin para sa mga mamimili sa buong mundo. Oo naman, ang mga hadlang sa kalakalan at mga taripa mula sa US at Europa ay sinusubukang Islam ang preno, ngunit ang BYD ay masyadong matalino para doon. Nagsiset-up sila ng mga pabrika sa ibang bansa para makaiwas sa mga bayarin. Sa mabilis na pagbabago ng kidlat at makinis na pagmamanupaktura, nanguna ang China sa karerang ito ng EV. Kung pinapanatili ng BYD ang pedal sa metal, maaari nilang pagmamay-ari ang hinaharap ng mga kotse, habang ang mga traditional na automaker ay naglalaro pa rin ng catch-up. Maaari bang sakupin ng BYD ang mundo ng electric car? Ang BYD, isang malaking pangalan sa mga dekuryenteng sasakyan, ang mga EV, ay nag-zoom up sa mga rango at nagpapaisip sa mga tao. Ito ba ay mamamahala sa industriya ng EV? Ang kumpanyang INTSIC na ito ay may ilang matalinong panlilinlang. Gumagawa ito ng sarili nitong espesyal na blade na battery. Na nagpapanatili ng mababang gastos at ligtas ang mga sasakyan. Dagdag pa, halos lahat ng bagay ay binubuo nito, kaya hindi nito kailangang maghintay sa iba para sa mga bahagi. Nangangahulugan iyon na maaaring ibenta ng BYD ang mga EV nito sa paraang mas mababa kaysa sa maraming mga kakumpetensya, habang pinananatiling mataas ang kalidad. Sa pangunguna ng China sa larong EV, ang BYD ay nagbebenta ng toneladang sasakyan at mabilis na kumakalat sa buong mundo. Ngunit maghintay. Ang mga higanteng lumang paaralan na kotse tulad ng Volkswagen, General Motors, at Toyota ay hindi lamang nanonood mula sa gilid. Binubuhos nila ang bilyon-bilyon sa paggawa ng sarili nilang mga dekuryenteng sasakyan at nakikipagtulungan sa mga eksperto sa baterya para makahabol. Ang mga brand na ito ay sobrang kilala, lalo na sa mga lugar tulad ng US at Europe, at meron silang mga tapat na tagahanga. Ang problema, nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mamahaling produksyon, kakulanugan sa baterya, at pananakit ng ulo sa supply. Mas bagay na naisip na BYD. Ang malaking tanong ay, magagawa ba ng mga klasikong gumagawa ng kotse na ito na ang mga abot kayang EV ng sapat na mabilis upang makasabay sa mababang presyo ng BYD at mabilis na paglago? Ang isang malaking dahilan kung bakit maaaring pamunuan ng BYD ang electric vehicle, EV pack, ay dahil kinokontrol nito ang halos lahat ng bagay mismo. Mula sa mga baterya hanggang sa mga chips hanggang sa paggawa ng mga sasakyan. Hindi umaasa ang BYD sa nanginginig ng mga supplier sa labas. Iyan ay isang superpower kumpara sa iba, tulad ng Tesla, na nakasalalay sa maraming gumagawa ng baterya o mga kumpanya ng lumang paaralan na kotse na bumibili mula sa malalaking pangalan tulad ng CATL o LG. Ang mga taong iyon ay maring makaalis sa mga pagkaantala o pagbabago ng presyo, habang pinapanatili ng BYD ang mga bagay na matatag at abot kaya. Ang kalayaang iyon ay nagbibigay daan sa BYD na magpalabas ng mga kotse ng mabilis at tumulak sa mga lugar tulad ng Asia, Europe, at Latin America ng madali.
Maaaring muling isulat ng BYD kung paano gumagana ang mundo ng kotse, ngunit hindi pa ito tapos na deal. Mayroong ilang mga hadlang, tulad ng nakakakalito na politika, mga panuntunan sa kalakalan, o kahit na mga mamimili sa kanluran na hindi sigurado tungkol sa isang Chinese na brand. Samantala, ang malalaking pangalan ng mga automaker ay hindi bumababa ng walang laban. Mayroon silang mga tapat na customer, malalakas na dealership, at maraming impluensya sa mga lugar tulad ng US at Europe. Kaya ano ang ilalim na linya? Ang BYD ay may tunay na pagkakataon sa pagiging EV king kung maiiwasan nito ang mga hadlang na iyon. Patuloy na lumago ng mabilis at manatiling nangunguna sa mga cool na bagong ideya. Mayroon itong mga tool upang makuha ang nangungunang pwesto. Ngunit namumuno sa buong industriya, iyan ay nasa himpapawid pa rin sa ligaw. Mabilis na pagbabagong karera. Salamat sa panonood, lahat. Kaya ano sa tingin mo? Mag-zoom ba ang BYD sa tuktok ng mundo ng dekuryenteng sasakyan o lalaban at mananatili ba ang malalaking pangalan ng mga automaker? I drop ang iyong mga salubin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa electrifying race na ito. See you sa susunod na video. Manatiling naka-charge.